the right of the people to be informed. Even the Senate, even the Supreme Court must bow to that injunction made by the Constitution. Wow. Pati ako, pati si Inday, now, open up the confidential funds namin ni Inday. Ako, maraki ang gasto ko. Pinaganda ko ang Davao by all means. Patayan, totoo yan nila ito. Pinatay ko yung mga enemies of the state. At yung nag-surrender, tinanggap ko. And look at Davao now. Sige nga. Compare it with your city. Now, yung Convention Fund Inday, minintay niya, akin yun. Alam niya kung sino ang bayaran, sino ang kailangan bigyan niya nag-surrender. Hindi na dala sa livelihood ng istorya na you have to wait for a program of livelihood in the conundrum of sa government, you know. Hindi madali. So, pag ikaw surrender, ayan o. Bigyan ka agad. Bigyan kita. Okay. May bahay, may lupa, may pera. Kaya kung kinarakot namin yan, tignan mo ako ngayon. Ang hiram lang ng jacket, pastor. Hindi naman akong kabili kung ilang taon ako, mayor, 23 plus 6 as president. Tingnan mo bahay ko. Nakapunta mo noon si pastor. Nadagdag lang ng isa kasi bahay ng kapatid kong binili ko. Ayan. Yan kaya ang president, bahay ng presidente? Tingnan niyo. Look at the house. Walang garage yan kasi puro yung sa taas, maliit na kwarto yan. Nagdagang ko kasi nanganak kami. Tapos pag alis ng kapatid ko, binali ko na lang para in front of it is also a housing na yan. Binagay ko sa anak ko, si Baste, yung mayor. Ayaw kong malayo eh. Yung harap niyan, bahay lang rin ng housing. Yung kanya formang housing talaga, hindi pa niya iniba. Eh, yung guest son ko eh. Tapos na mayor, gusto ko lang na makita ng mga apo ko pati nandyan siya. Yung bahay na yan, Mayor, nung mayor pa kayo. Mayor pa. Long time ago. Ikaw pa, pastor, ang nag-bless niyan. Yes. Hindi ka tagkasya lahat ng members ng kingdom kasi hindi man talaga tayo magkasya. Maliit. Maliit. Sa labas lang. Bakit ako magpakurne? Why do I have to be a hypocrite? If I have money, magtahimik na lang ako. Ilang beses tayo nag-uusap sa ilang usap tayo dyan sa Congress na kaya nag-abot pa tayo hanggang ngayon na some of you are still there. Sino ang congressman offered, resigned because of a son's actuation? Kasi si Pulong, yung congressman ngayon, bata pa,
nakipagsuntok ka ng security guard. Eh malaki si Pulong eh. Ibakbakan, eh nabugbog yung security. Ang ingay dito sa Davao, yung kunudrop nga ng sige, ganon. Nung umabot yung ano sa Congress, sa radyo, na ganon ang nangyari. Sabi ko ganon. I offered to resign. Nilagay ko doon sa speaker, I am resigning. Sabi ni Speaker Villar, buhay pa naman yan. Hindi ko matanggap yan kay puro lang tayo congressman. Nilagay lang ninyo as speaker to maintain the order of action sa bill in the conduct of the internal affairs dyan sa floor. Sinong congressman nag-resign as a matter of principle? Tanungin ko kayo. Sinong government official nag-resign as a matter of principle? Prinsipyo. Nako. Huwag kayong... Doon na lang ang deal natin. Total, it's a mechanical yan eh. Under the law talagang Constitution. Buksan mo yan. Integrity of the lower house and the strict adherence to the law. Pag hindi ninyo nasunod yung integrity and strict adherence to the law, I will ask you to resign also. Ako sigurado ako, 100%. Si Romualdez may tama na. Galing ako dyan eh. At tingnan natin kung magkano ang pera niya. Para... So your challenge, Mayor, is to just open the books. Open the book so that this to support the speaker who transformed it into one of the nation's most respectable institution. Well, did yung media, yung free press noon, kailan pa ba itong Congress naging respectable? Kaninong watch, anong sino speaker? Ang palagay ko noon, pinaka-honest na, si pastor? Speaker Laurel? Noong unang panahon. Hindi si Doy yung kapatid. Hindi si Doy yung isa. Jose siguro yun. Yung panahon na masasabi ko pa. Pero kayo mga amen. Sus, wag na tayo magbulahan. You have to defend it because your life is also at stake. Your political life is at stake. No money, no winning, no job. Ganon talaga yan.